Si Utanga ay tumanggap ng biyaya mula kay Krishna. Nang matapos ang labanan sa Kurukshetra, nagpaalam si Panginoong Krishna sa mga Pandava at bumalik sa Dwarka. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang kanyang matandang kaibigang Brahmana na si Utanga. Huminto si Krishna, bumaba sa kanyang karwahe at nagbigay galang sa Brahmana. Tinugon ni Utanga ang pagbati at nagtanong ng karaniwang ukol sa kalusugan at kalagayan ng mga kamag-anak. Itinanong niya kung nagmamahalan ba bilang magkakapatid ang mga pinsan ni Krishna, ang mga Pandava at Kaurava, at kung sila ay ligtas at maayos ang kalagayan. Hindi alam ng inosenteng Brahmana ang tungkol sa malaking digmaang naganap. Namangha ang Panginoon sa tanong ni Utanga at pansamantalang nahimik. Hindi alam kung paano sasagutin. Pagkatapos ay mahinahong ipinaliwanag niya ang mga nangyari, kung paano naganap ang isang napakalaking digmaan at halos lahat ng Kaurava ay nalipol. Sa kanyang pagkakarinig ng kwento, naggalit si Utanga. Sinabi niya kay Krishna na siya ay nabigo sa kanyang tungkulin at kailangang tanggapin ang kanyang sumpa. Ngumiti lamang ang Panginoon bilang tugon at hiniling sa kanya na huwag sayangin ang bunga ng kanyang matagal na pagninilay at mga penitensya. Ipinakita ni Krishna kay Utanga ang kanyang Vishvarup, ang kanyang pangkalahatang anyo, at ipinaliwanag sa kanya ang mensahe ng Bhagavad Gita tulad ng ginawa niya kay Arjuna. Matapos ang paliwanag, nanumbalik ang katahimikan ni Utanga at nalugod ang Panginoon. Sinabi niya sa Brahmana na humiling ng anumang biyaya na kanyang nais. Ngunit tumanggi si Utanga sapagkat nakita na raw niya ang pangkalahatang anyo ni Krishna. Nang igiit ni Krishna, humiling si Utanga na sana ay makatagpo siya ng tubig tuwing siya'y nauuhaw. Pinagpala siya ng Panginoon at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang panahon, habang naglalakbay si Utanga sa isang disyerto, siya ay nakaramdam ng matinding uhaw at naalala ang biyayang natanggap niya. Nagpasya siyang gamitin ito sa mismong sandaling iyon. Dumitaw sa kanyang harapan ang isang nisyada o isang sudra, nakasuot ng basahan, may kalakip na 5 asong pangaso na hawak sa tali at may dalang sisidlang may tubig sa kanyang balikat. Inalok niya ang Brahmana na uminom mula sa sanga ng kawayan na nakasuksok sa kanyang sisidlan ng tubig. Tinignan ni Utanga ang lalaki nang may pagkasuklam at sinabi na hindi na siya nauuhaw. Sabay hiling na lumayo ito. Habang pinipilit siyang painumin ng taong iyon, lalo pang nagalit si Utanga sa kanyang isipan. Sinisisi si Panginoong Krishna sa uri ng biyayang ibinigay sa kanya. Ngunit biglang nawala ang taong iyon. Dahil sa mahiwagang pagkawala ng nisyada, napaisip si Utanga, sino iyon? Hindi siya maaring isang tunay na nisyada. Tiyak na isa itong pagsubok at labis akong nagkamali. Tinanggihan ko ang tubig na iniaalok niya ng isang outcast at napatunayang isa akong mayabang na mangmang. Labis ang kanyang pighati hanggang sa ilang sandali lamang ay nagpakita sa kanya si Madhava, si Krishna, na may dalang Shankha o tambuli at chakra, discus o Purushotama. Tama ba
na magpadala ka ng isang outcast upang mag-alok ng maruming tubig sa isang Brahmana na tulad ko? Iyan ba ang maituturing mong kabaitan? Punong-puno ng sama ng loob ang kanyang tinig. Ngunit ngumiti lamang ang Panginoon at tumugon, "O Utanga, para sa iyo, hiniling ko kay Indra na dalhin ang Amrita o likidong nagbibigay buhay at ialok ito sa iyo bilang tubig. Ngunit tumanggi siya at ayaw niyang ibigay ang nektar sa isang mortal. Pinilit ko siya at pumayag lamang siya sa isang kondisyon, na maaari siyang magsanay ng pagsubok sa anyo ng isang tiyandala o istaong mababa ang castes. Tinanggap ko ang hamon, sapagkat naniniwala akong marating mo na ang antas ng pagkaunawa. Ngunit nabigo ka, at dahil dito, ako ay natalo sa harap ni Indra. Bagamat tubig lamang ang hinihingi ng Brahmana, Amrita o nektar ng mga Diyos, demigods, ang ibinigay ng Panginoon bilang pagpapakita ng likas na awa. Ang Diyos ay palaging mas nagmamalasakit sa atin kaysa sa sarili nating malasakit para sa ating mga sarili. Kailangan lamang natin na buksan ang ating pananaw upang maunawaan ang kanyang biyaya. Isang taludtod mula sa Srimad Bhagavatam 5:19-27. Ang malinaw nagpapahayag nito. Tinutugon ng kataas-taasang Diyos ang mga material na kahilingan ng deboto na lumalapit sa Kanya, ngunit hindi siya nagbibigay ng mga pagpapala na magbubunsod ng mas marami pang kahilingan. Sa halip, kusa niyang ibinibigay sa deboto ang kanlungan sa kanyang mga lotus na paa, kahit hindi ito hinihiling, at iyon na ang sapat upang matupad ang lahat ng kanyang mga hangarin. Iyan ang natatanging awa ng kataas-taasan. Haribol.